Patakbo na ang mga kalaban papalapit, marami sa kanila. Ngumiti si Sang at sinabi, "Oo, pero ngayon ako si Guangwoo ng Unrivaled Duo. Gagawin ko ang sabi mo." Ngumiti si Sohan at sinabi, "Kuya Guangwoo, magsimula tayo ng pastahan." Tinanong ni Sang, "Anong klaseng pastahan?" Ngumiti si Sohan at sinabi, "Ang unang matawa ay talo." Tumingin si Sang na naguguluhan at tinanong, "Ano?" Parehong nakaupo sina Sohan at Sang sa mga bato sa ilalim ng talon, habang ang mga disipulo ng Jongan sect ay nakatayo sa harapan nila. Ang pinuno ay nakatingin sa kanila na naguguluhan. Tahimik na nakapikit sina Sohan at Sang. Sinabi ng pinuno, "Ako si Wan Diwo, isang unang klaseng disipulo ng Jongan sect. Kayo ba ang Unrivaled Duo na nagdulot ng gulo sa Jongan Martial Hall?" Hindi sumagot ang dalawa. Tiningnan ni Wu ang dalawa na naguguluhan at sinabi ng galit, "Hoy! Kapag may nagtatanong, dapat sumagot." Tinaas ni Sohan ang kanyang kamay, at tiningnan siya ni Wu na naguguluhan. Gumalaw si Sohan, pinapagalaw ang kanyang mga kamay sa iba't ibang anggulo at posisyon. Narinig ni Sang ang mga galaw ng kanyang mga kamay, nalilito. Itinigil ni Sohan ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at bumuo ng mangkok. Naisip ni Sang, siraulo talaga itong taong ito. Tumayo si Sohan, nag-fold ng kanyang mga kamay, at sinabi, paumanhin sa huling pagpapakilala. "Ako ay isang junior scholar sa pagsasanay mong ng Unrivaled Duo. Ito ang aking kuya, pero hindi pa siya tapos sa kanyang meditasyon. Umakyat kami sa Jongan Mountain nang walang pahintulot ng inyong sekta, paumanhin tungkol doon." Tinanong ni Wu, "Kayo ba ay?" At naisip, akala ko sila ay isang performance group. Bakit ganoon ang katawan niya at napakaseryoso at magalang? Ibang-iba siya sa narinig ko. Sabi ni Wu, "Narinig kong may problema sa Martial Hall." Sumagot si Sohan, "Tama ka, may hindi pagkakaunawaan kaya nagkaroon ako ng wooden sword duel kasama ang pinuno ng Martial Hall." Sabi ni Wu, "Sa narinig ko, inambush mo siya ng hindi patas." "Totoo ba yun?" Sabi ni Sohan, "Nagsimula na ang laban sa sandaling pumasok ako sa Martial Hall. Handa akong ipagtanggol ang sarili o umatake anumang sandali. Sinabi ko sa kanya na handa na ako, pero tumalikod siya at kinausap ang iba. Inisip ko na hindi siya seryoso, kaya inuna ko ang pag-atake. Bagamat hindi ko masasabing hindi patas ang duel." Tumingin si Wu sa disipulo sa kanyang likuran, na nag-aapaw sa takot at hiya. Sinabi ni Sohan, "Pero kung pumunta kayo rito dahil doon, humihingi ako ng paumanhin. Kung gusto mo, maaari akong humarap ng maayos sa sinuman dito." Sabi ni Wu, "Ako si Wan Diwo, unang klaseng disipulo ng Jongan sect." Sabi ni Sohan, "Tinatanggap ko ang inyong mga turo." Itinaas ni Wu ang kanyang espada at sinabi, "Hindi ako nagdala ng kahoy na espada, pwede bang gamitin ang may kaluban na espada?" Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, "Sige." Itinaas ni Sang ang kanyang mga kamay. Tiningnan siya ni Sohan at ng iba pang naruroon. Gumalaw si Sang sa iba't ibang anggulo bago muling itinaas ang kanyang mga kamay. Tumingin si Sohan sa kanya nang may galit. Binuksan ni Sang ang kanyang mga mata, habang tinititigan ni Wu si Sohan at sinabing, "Bunsong kapatid." Sagot ni Sohan, "Kuya." Tumayo rin si Sang, nag-fold ng mga kamay, at nagsabi, "Pasensya na sa huli kong pagpapakilala. Ako si Guangwoo ng Unrivaled Duo." Sumagot si Wu, "Oo, ako si Wan Diwo ng Jongan sect. Magduduel kami." Sabi ni Sang, karangalan ng makipagduel sa isang dalubhasang martial artist ng Jongan sect, na isang biyaya ng Orthodox faction. Sumagot si Wu, "Syempre." Sa isip ni Wu, mukha siyang pangkaraniwan, pero ang boses niya ay may bigat tulad ng isang grandmaster. Itaas ni Sohan ang kanyang kahoy na espada at nagsanay ng iba't ibang teknika. Tumingin sina Sang at Wu sa kanya. Sabi ni Sohan, "Handa na ako." Tumingin si Sang sa kanya at tumango, habang nagagalit sa isip, talagang kailangan niya pang gawin ang ganitong pambungad na postura. Gusto niya talagang manalo, ang bastos na ito. Iniisip ni Wu, may kamanghamanghang espiritu siya. Mukhang katawa-tawa ang kanyang postura, pero matalim ang kanyang mga mata. Hindi ko siya dapat maliitin. Hinawakan ni Wu ang kanyang espada at sinabi, "Handa na rin ako." Nagtinginan ang dalawa, pareho silang nakapwesto sa harap ng isa't isa. Biglang tumalon si Sohan at mabilis na umatake. Nagulat si Wu, huminto si Sohan sa harap niya at patuloy na iginagalaw ang isang paa. Nagagalit si Sang, habang iniisip ni Wu, anong klaseng martial arts ito? Hindi ako pwedeng tumawa kahit gaano kakakaiba ito.
Dapat ay hindi ako magpatawa. Hinawakan ni Wu ang kanyang espada at umatake. Pinigilan ni Sohan ang kanyang atake gamit ang kanyang kahoy na espada. Nagsimula silang magpalitan ng atake at depensa. Biglaang umatake si Sohan sa tiyan ni Wu ng buong lakas. Depensahan ni Wu ang kanyang sarili, ngunit tiningnan si Sohan ng may galit at umatake muli. Habang naglalaban sila, tinamaan ni Sohan si Wu sa singit gamit ang kanyang siko. Napaatras si Wu, galit na tiningnan si Sohan at iniisip, ano itong mga kakaibang galaw niya? Serbisyo pero kakaiba ang martial arts niya. Muli umatake si Wu, pero iniwasan ito ni Sohan at sinabing, halika. Muli siyang umatake ngunit tumalon si Sohan at iniwasan muli ito, at muling pumwesto. Nagulat ang mga disipulo ng Jongan sect. Iniisip na, matalim at mabilis siya. Tumayo si Sang at sinabi, magaling. Sumigaw si Sohan, tama. Sumigaw si Sang, mas bigyan mo ng lakas ang iyong konsentrasyon. Ang mga disipulo ng Jongan sect ay yumuko sa hiya, sinubukang pigilan ang kanilang tawa. Iniisip nila, iligtas niyo ako. Iniisip ni Sang, dapat ay si Jin Sohan ang patawanin, pero bakit hirap na hirap pigilan ang tawa ng mga Jongan sect? Mas lalo itong nagpapahirap para sa akin. Hindi ako ang dapat unang matawa. Kailangan kong pigilan ito. Ang mga disipulo ay hirap na pigilan ang kanilang mga tawa. Tinitigan ni Wu si Sohan at iniisip, alam kong lahat ay pinipigilan ang kanilang pagtawa dahil sa kanya, pero hindi katawa-tawa ang kanyang kakayahan. Bawat atake ay napakatalam. Hindi siya mas mababa sa akin. Malawak ang mundo at maraming uri ng mga dalubhasang martial artist. Tinitigan ni Wu ang mga galaw ni Sohan at iniisip, tatapusin ko na ito, sabay atake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Tinitigan siya ni Sohan at umatake rin gamit ang kanyang kahoy na espada. Galit na iniisip ni Wu, hindi pa tapos ito, at muling tumitig kay Sohan. Pinaikot ni Sohan ang kanyang espada at tumalon, sabay sipain si Wu sa tiyan. Bumagsak si Wu at tumama sa isang bato. Nagulat ang mga disipulo sa kanilang nakita. Tumayo si Sohan sa isang nakakatawang posture. Tumakbo ang mga disipulo patungo kay Wu at nagtanong ng may pag-aalala, Kuya, ayos ka lang ba? Ngumiti si Sang at nagsabi, kapatid, mas gumaling na ang iyong scorpion kick. Sumagot si Sohan, hindi pa rin ako kasing galing mo. Tinitigan siya ni Sang at iniisip, tay ba ito? Bamaling si Sohan kay Sang at iniisip, parang narinig ko na pinipigilan mo ang iyong tawa kanina. Isang disipulo mula sa Jongan sect ang tumingin sa kanila at iniisip, tinatago nila ang kanilang tunay na kakayahan. Hindi ko sila palalampasin, at sinabing, ako si BMC Andra ng Jongan sect. Natuwa akong panuorin ang inyong laban. Ang inyong mga martial techniques ay kakaiba, ikinagulat ko. Tumingin sila kay Andra, sumagot si Sohan, salamat. Sadyang maswerte lang ako, gayunpaman, sana ay okay lang siya. Sinabi ni Andra, sigurado akong magiging maayos siya. Kung ayos lang sa inyo, nais ko kayong anyayahan bilang mga bisita. Ano sa tingin nyo? Sumagot si Sohan, ayos lang sa amin, pero ayos lang ba yun? Tumingin siya kay Sang at nagtanong, ano sa tingin mo, kuya? Sumagot si Sang, mabait niyang iniaalok, mali naman kung tatanggihan natin. Tara na, bumukas ang pinto ng Jongan sect, at isang lalaki ang nakatayo sa bulwagan. Tumayo sina Sang at Sohan sa pinto. Inipit ng lalaki ang kanyang mga kamay at nagsabi, maligayang pagdating, ako si Lim Huan ng Jongan sect. Sina Sang at Sohan ay nagtipon din ng kanilang mga kamay at nagsabi, ako si Guang Wul ng Unrivaled Duo, at ako si Mang ng Unrivaled Duo. Sinabi ni Lim Huan, dapat ay si Senior Brother Jiang Man ang bumati sa inyo, pero siya'y hindi maganda ang kalusugan dahil sa ilang kamakailang hindi inaasahang pangyayari. Ako ang nandito bilang kapalit niya, sana'y inyong maintindihan. Sumagot si Sohan, syempre. Muling sinabi ni Huan, kamakailan lamang, ang tatlong matatanda ng Jongan sect ay pumanaw, kaya't labis siyang nalulungkot. Hindi lang si Senior Brother Jiang Man, kundi pati na rin kaming lahat. Tumingin sina Sang at Sohan sa isa't isa. Iniisip ni Sohan, ganap mong winasak ang taong yun, natatandaan mo ba? Naalala ni Sang ang insidente sa Martial Hall ng Jongan sect. Sina Sang at Sohan ay nakatayo sa harap ni Lim Huan habang pinalilibutan sila ng mga disipulo ng Jongan sect. Sinabi ni Huan, narinig kong kayo'y naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo upang mag-ensayo, pero hindi ito mukhang ganoon sa akin. Hindi ako sigurado kung pareho kayong nagsanay ng parehong martial arts. Ano ang masasabi ninyo tungkol doon?
Tinitigan ni Sang si Juan at iniisip, napansin niya agad, sa isang maikling sandali, mula sa aking mga kalamnan at mga kalyo, na hindi kami nag-aral ng parehong martial arts. Ngumiti si Sohan at iniisip, yan ang inaasahan mula sa John Gunn. Nag-side-eye silang dalawa sa isa't isa. Tumingin si Sohan kay Sang. Ngumiti si Sohan. Tinitigan siya ni Sang na naguguluhan at iniisip, anong nangyayari sa mga mata niya ngayon? Ano na naman ang balak niyang gawin? Inalis ni Sohan ang kanyang face mask at itinali ang kanyang buhok. Tinitigan siya ni Juan na naguguluhan. Kinuha ni Sohan ang kanyang mga armas mula sa mga kagamitan at ipinatong ang mga ito sa kanyang likod. Pinaikot niya ang kanyang mga kamay at nagsabi, ipinapakilala ko ang aking sarili ng pormal. Ang pangalan ko ay Jin Sohan. Nagtakapan sila sa gulat at iniisip, Jin Sohan. Si Sang ay nag-isip, lagi na lang siyang may kaibang ginagawa. Ang walang takot na taong ito ay tiwala ng ibinulgar ang kanyang pagkatao sa loob ng John Gunn sect. Tinitigan siya ni Juan na naguguluhan at nagsabi, ikaw ba ang Jin Sohan ng unorthodox faction na pumatay sa sex demon at sa Great Demonis? Sumagot si Sohan, eksakto. Tumingin si Juan kay Sang at nagtanong, kung ikaw si Jin Sohan, sino siya? Tumingin si Sang sa kanya na may pag-aalala at iniisip, ibinubulgar din ba niya ang aking pagkatao? Sinabi ni Sohan, siya si Ail, ang pinakamahusay na martial artist ng Mystic Lunar Alliance. Siya ang nagpoprotekta sa akin. Tumingin si Sang kay Sohan na may side eye at iniisip, nakuha ko na siya ay mahusay na martial artist, pero wala akong narinig tungkol sa Mystic Lunar Alliance. Sinabi ni Sohan, kapag dumating ang patriarch ng John Gunn sect, ipapaliwanag ko. Isang boses ang umabot at nagsabi, maaari mong sabihin yun, pero ngayon. Pumasok ang isang lalaki sa bulwagan at tumayo sa likod ni Juan. Kumaway si Juan at nagsabi, nandito ka na. Tumingin ang lalaki sa kanila. Si Sohan at Sang ay nakatingin din sa lalaki. Sinabi niya, ako si Dam Wamyang. Tumingin si Sohan sa kanya at nagsabi ng may tiwala, Jin Sohan. Tinitigan siya ni Wamyang na naguguluhan. Tumingin din si Sohan sa kanya. Sinabi ni Wamyang, tama, naiintindihan ko na ikaw si Jin Sohan. Pero ano ang dahilan ng iyong pagbisita ng walang abiso? Sumagot si Sohan, nandito ako para makipaglaban. Lahat sila ay tinitigan si Sohan na may galit. Iniisip ng mga disipulo, yung salot na yan, ng ahas na makipaglaban. Tinanong ni Wamyang, may puwersa ba kayo sa ilalim ng bundok? Sumagot si Sohan, wala, kami lang dalawa. Tumingin si Sang sa kanya at iniisip, tinatapatan niya sila ng totoo. Sige, tingnan natin kung hanggang saan siya makararating. Yung maruming unorthodox faction na yan. Tumingin si Wamyang sa kanya at nagtanong, talaga bang dumating ka rito nang mag-isa para makipaglaban sa amin? Ano ang dahilan nito? Lumapit si Sohan sa kanya at sinabi, isipin mo ang mga tingin niyo sa akin. Lahat kayo ay tinitigan akong may galit, nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang basura mula sa unorthodox faction dito. Akala mo ba ay makakapag-usap tayo sa ganitong sitwasyon? Kaya gusto kong makipag-usap pagkatapos masolusyonan ang galit na ito gamit ang espada at talam. Sa ganitong paraan, makakapag-usap tayo ng maayos, hindi ba? Tumingin si Wamyang sa kanya na naguguluhan, at ang mga disipulo ay tinitigan silang galit. Tinitigan nila si Sohan at Sang na may kumpiyansa. Sinabi ni Wamyang, sige, mukhang matinukang tao. Lahat ng hindi mataas na ranggo ay pwede nang umalis. Sabay-sabay silang kumaway at nagsabi, opo, Ginoo, at umalis sa bulwagan at sanara ang pinto. Nagtinginan si Sohan at Sang. Sinabi ni Wamyang, marami akong narinig tungkol sa iyo. Masaya akong makilala ka. Lumapit siya at tumayo sa harap ni Sohan at muling nagsabi, ngayon, pwede mo nang sabihin sa akin. Hindi ko maisip kung ano ang dahilan ng iyong pagdating dito, pero handa akong makinig basta't hindi mo insultuhan ang John Gunn sect. Sumagot si Sohan, nakuha namin ang 3 bangkay ng John Gunn 3 elders. Nagulat si Wang at nagtanong, ano? Bakit gagawin ng Chong-on unorthodox faction yun? Tinanong ni Sohan, alam mo ba na nakipaglaban ang John Gunn 3 elders sa Berserk Demon? Tumingin si Sang sa kanya na may galit at iniisip, anong balak niyang sabihin? Sumagot si Wang, alam ko. Sinabi ni Sohan, ang Berserk Demon ay nasugatan mula sa laban sa akin bago siya nakipaglaban sa John Gunn 3 elders. Alam mo ba ito? Sumagot si Wang, hindi ko alam. Tinukoy ni Sohan, kung gayon, sinasabi mo bang inatake ng 3 elders ang Berserk Demon habang siya ay sugatan?
Sumagot si Sohan, oo. Hindi lamang ang Jongan Free Elders ang naroon, nandoon din ang Hub Alliance, ngunit lahat sila ay pinatay ng Berserk Demon. Nagulat si Wang at sinabi, pinatay sila ng Berserk Demon, isang tao lang. Sumagot si Sohan, oo, talagang pinatay ng Berserk Demon at ako ay pagod na mula sa labanan sa loob ng 2 araw at gabi. Walang nananalo, kaya tinawag ko ang aking mga subordinate at pinalibutan siya. Sa huli, tumakas ang Berserk Demon matapos siyang masaktan mula sa aking talam. Habang hinahabol ko siya, nagpakita ang Hub Alliance at Jongan Sect at inambush ang Berserk Demon. Tinanong ni Wang, mukhang hindi ka bahagi ng laban na yun. Sumagot si Sohan, tama. Tinanong ni Wang ng galit, bakit? Sumagot si Sohan, tinatanong mo kung bakit hindi ako nakipaglaban. Sumagot si Wang Yang na galit, sabihin mo. Sumagot si Sohan, sa sandaling inihayag ko ang aking pagkatao, tinitigan ako ng Jongan Free Elders ng ganito. Gaya ng tingin niyo sa akin ngayon, puno ng puot at paghamak. Tumingin si Wang Yang na naguguluhan at sinabi ni Sohan, bukod pa rito, ang mga nag-ambush sa Berserk Demon ay hindi lamang ang Jongan Free Elders kundi pati na rin ang Iron Cavalry Squad Commander ng Hub Alliance. Marami pang mga tao sa panig ng Orthodox faction. Tinanong ni Wang Yang, pati na rin ba ang Iron Cavalry Squad? Sumagot si Sohan, akala mo ba'y magmamasid lang ako habang nag-aambush sila sa isang tao? Nagtinginan sila ng may galit. Sinabi ni Wang Yang, hindi ko akalain. Ngayon ko naintindihan, hindi ito ang sitwasyong maaari mong malaman ang kahit ano. Sumagot si Sohan, sa totoo lang, pinagsisisihan ko ito ngayon. Kahit paano nila ako tinrato, kung tinulungan ko sila hanggang sa huli, hindi sana sila nawala. Lahat sila ay tinitigan siya ng nagulat. Tumingin si Sang sa kanya at iniisip, walang sino man sa mundo ang kasing kapal ng mukha niya. Sigurado akong inakit niya ang mga tao mula sa Orthodox faction sa akin sa pamamagitan ng pagpapasabog. Sinabi ni Sohan kay Wang, magpadala ka ng tao para dalhin ang mga bangkay. Ang Iron Cavalry Squad Commander ay buhay, kaya siguradong makukuha mo siya para sa mga detalye. Sumagot si Wang, sige. Muling nagsalita si Sohan, at pinatay ko ang Berserk Demon gamit ang mga kamay kong ito sa Shanyang. Nagulat si Wang at nagtanong, pinatay mo ang Berserk Demon? Sumagot si Sohan, sa totoo lang, nakakahiya nga na sabihin ko na pinatay ko siya. Akala mo ba ay nasa normal na estado siya matapos makaharap ang Jongan Free Elders at ang Iron Cavalry Squad mag-isa? Nang makita ko siya, nasa bingit na siya ng kamatayan, kaya wala akong nahirapang patayin siya. Tumingin si Sang sa kanya na may galit. Si Wang ay nag-isip, kahit na nagsasalita siya ng totoo, ang pagpatay sa Berserk Demon na nasa itaas ng 4 na dakilang demonyo ay isang monumental na tagumpay. Napaka mapagpakumbaba niya tungkol dito, at sa halip na purihin ang sarili, pinupuri pa ang 3 elders at ang Iron Cavalry Squad. Sinabi ni Wang, mukhang may utang kami sa iyo. Nag-aalala kami dahil hindi namin mahanap ang kanilang mga bangkay sa representasyon ng Jongan Sect. Pinutol ni Sohan ang kanyang usapan at sinabi, wala kang kailangang sabihin pa, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Tumingin si Wang sa kanya at nag-isip, nagmamalasakit ba siya upang hindi ko kailangang sabihin ang anuman na makababawa sa ating reputasyon. Sinabi ni Wang, sige na. Sa tingin ko, hindi ang pangunahing layunin mo ay ipaalam sa amin ang tungkol sa 3 elders na mga bangkay. Huwag mag-atubiling sabihin kung bakit ka nandito. Ngumiti si Sohan at sinabi, ayos. Tulad ng alam mo, pinatay ko si Jay Galpo kamakailan. Binigyan niya ako ng banta na kung ibibigay ko sa kanya ang pera, ipapakita niya ako bilang isang makatarungang mandirigma, ngunit kung hindi, gagawin niya akong isang kontrabida. Sinabi ni Wang Yang, alam ko ang mga maling gawain ng Jol Patriarch. Sumagot si Sohan, at hindi nagtagal, nagpunta ako sa Wudong Sect mag-isa. Nagulat si Wang at nagtanong, pumunta ka sa Wudong Sect mag-isa at nakaligtas. Ang Jol Patriarch at ang leader ng Wudong Sect ay parang magkapatid. Sumagot si Sohan, hindi ko nakatagpo ang leader ng sect, nakilala ko ang Wudang Sword Immortal. Lahat sila ay nagulat at nag-isip si Wang Yang, ang Wudang Sword Immortal. Tinanong ni Wang si Sohan, bakit kanya pinabuhay? Ngumiti si Sohan, na tila inasahan na ang tanong na ito, at sinabi, sigurado akong alam na niya iyon.